Gusto kong bumalik ka lagi dito sa bahay. Akong bahala sa'yo. Pero mahirap, Amy. Alam mo namang may asawa kong tao, di ba? Hindi ka ba natatakot na may makaalam? Teacher ka. Ayoko namang masira ka sa eskwelahan na pinapasukan mo. Hindi naman natin ipapaalam. Kaya nga sikreto, di ba? Bakit? Hindi mo ba gusto yung ginagawa natin? Bago ang lahat, gusto ko munang bumati sa inyo ng magandang araw. Alam kong bibihira lang ang lalaki na nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Kaya naman naglakas loob rin ako na i-share sa inyo ang hindi ko malilimutang experience ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bernard. 38 years old na po ako. Isa akong security guard sa pinapasukan ko na school dito sa may Pampanga. 6 na taon na kaming kasal ng aking misis. At sa loob po ng 6 na taon na yun, ay hindi ko nagawang lokohin ang asawa ko. Good boy nga ako, ika nga nila. Pero dumating ang tukso na hindi ko naiwasan. At ang malala pa, nabuntis ko ang magandang guro na iyon. Akala ko doon na masisira ang lahat. Akala ko katapusan na. Matagal na rin akong nagtatrabaho rito sa public school na pinapasukan ko. Binata pa lang ako ay dito na ako nagtatrabaho. Hanggang sa nakapag-asawa ko at nagkaanak kami ng 2. Isang teacher din sa ibang school ang aking misis. Maganda ito at morena. Matanda ako ng 3 taon sa kanya. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, may itsura akong lalaki. May magandang pangangatawan at katamtaman na kulay ng balat. Hindi ko natapos ang kurso kong criminology noon, kaya dito rin ako nagtagal sa eskwelahan na ito. Masaya naman ako sa trabaho ko. Sa tagal kong naging security guard sa school, halos kilala ko na ang lahat ng mga pumapasok at lumalabas ng gate. Hindi maiwasang magustuhan ako ng ilang mga babae na nakakakilala o nakikilala ko. Pero umiiwas ako dahil alam kong pamilyadong tao na ako at ayokong masaktan ang mahal kong asawa. Ayokong masira ang magandang samahan ng aming pamilya. Pero kapag ang tukso na talaga ang lumapit sa iyo, ay mahihirapan ka na pala talagang iwasan to. Isang kasalanan po ang nagawa ko sa aking misis na hanggang ngayon ay nananatiling lihim sa pagitan namin ng gurong nabuntis ko. Tama po. Pakiramdam ko kasi ako ang ama ng pinagbubuntis ng gurong nakilala ko sa school. Isang dalaga na wala pang karanasan at nahumaling sa akin. Ako, ang kauna-unahang lalaki sa buhay niya. Sa pagpapatuloy po ng aking storya, taon ang lumipas. Maayos ko na nagagampanan ang trabaho ko. Nang minsan pa ngang magkasunog sa school, naparangalan pa ako. Kapag may mga event sa school, alisto ako sa mga nalabas at pasok sa loob. Ayoko kasing magkaroon ng gulo at ayoko rin naman mawala ng trabaho, kaya ginagawa ko ang tama. Lumipas pa ang ilang taon ng aking paninilbihan bilang security guard. Nung sa akala ko ay naiwasan ko na ang tinatawag nating tukso. Bakasyon ng mga bata. Pero pumapasok pa rin ako sa school at nagbabantay para naman sa mga guro roon at sa mga incoming pa. May bago roon. Doon ko siya unang beses nakita. Siya, si Ma'am Amy. Hindi niya po tunay na pangalan. Mukhang fresh graduate at bata pa. Siguro sa tansya ko'y nasa 23 anyos pa lamang to. Napakaganda niya. Sexy, at makinis ang kanyang balat.
Nang minsan ginaba ito ng uwi dahil nag-ayos ng classroom. Biniro ko siya at sinabihan na, "Ginabi ka na yata, Ma'am Amy. Hindi ka ba sinundo ng boyfriend mo?" Biro ko. Ngumiti lang to sa akin at nagsalita. "Naku kuya, wala pa ho akong boyfriend. Marami lang kasing ginagawa dahil malapit ng pasukan." Sagot nito, "Maniwala ako sa iyo, ma'am. Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Imposible naman yata. Baka naman bulag lang sila." Dagdag ko pa. "Wala pa nga pong nagtatangkang maligaw sa akin eh." Sagot niya. Nagtagal pa ang kwentuhan naming dalawa at nalaman ko nga na 23 years old pa lang siya at dalagang dalaga. Hanggang sa may dumating na tricycle at sumakay na siya. Nang makaalis si Ma'am Amy, hindi na siya nawala sa isipan ko. Ang mga ngiti niya at tawa ay tila naririnig ko pa. Buong akala ko ay masaya lang talaga ako sa presensya niya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pasukan at busy na ang lahat. Nagsimula na rin ang tag-ulan. Ginagabi to ng uwi. Naaawa naman ako dahil kanina pa to naghihintay sa waiting shed. Ma'am Amy, baka gusto mong umangkas na. Ibababa na lang kita sa sakay ng tricycle. Mukhang walang papasok na dito eh." Wika ko sa kanya. "Naku, nakakahiya naman po Kuya Bernard. Huwag na lang po, baka makaabala pa ako sa inyo eh." Sagot niya. Pero pinilit ko siya. Ayokong iwan siya roon ng mag-isa at baka mapagtripan pa siya. Lalo't gabi na. "Sige na, marami kasing loko-loko dito. Kung ayaw mong sumakay sa motor ko, sasamahan na lang muna kita hanggang sa makasakay ka." Wika ko. "Naku, ayos lang naman po talaga ako rito. May dadaan naman siguro maya-maya." Alanganin niyang sagot. Pero hinintay ko siya. Maya-maya ay pumayag na rin siya. "Sige na nga ho, baka gabihin pa ako dito. Lalo't gusto ko na rin umuwi ng bahay." Sagot niya. Inabutan ko siya ng helmet. Kaso nahihirapan siyang isuot. Kaya naman ako na ang nagsuot sa kanya. Nakita ko na naiilang siya kaya naman binlisan ko na rin ang pagsuot. Pinaupo ko na siya sa likod at sinabihan na humawak sa likuran ko dahil may tali naman roon. Pero nagulat na lang ako nang sa bewang ko siya humawak. Hanggang sa yumakap na nga siya. Baka natakot dahil sa bilis ng pagmamaneho ko. Hindi na rin kami nag-usap pa dahil biglang buhos na ng ulan. Nang nakita namin na wala ng tricycle sa may kanto, tinanong ko siya kung saan ba siya nakatira. At doon ko na lang siya iyahatid. Nung una ayaw pa niya. Hanggang sa pumayag na rin siya, tinuro niya sa akin na ang kanyang lugar medyo malayo sa school na pinapasukan nito. Pumasok rin kami sa iskinita bago makarating sa isang maliit na apartment. "Dito na lang po ako," wika niya, habang inaalis ang helmet. "Salamat Kuya Bernard. Tuloy ka muna para makapagkape kayo, para naman mainitan ka." Yakag niya. Pumasok kami sa loob ng bahay. Basa na rin ako ng mga oras na yon, kahit nakasuot pa ako ng kapote. Alam kong basa na rin si Ma'am Amy. Pagpasok namin sa loob, nagpaalam siya sa akin na mag-shower siya. Pero pinagtimpla muna niya ako ng kape bago siya umalis. Nung bumalik na si Ma'am Amy, ay nakasuot na lang ito ng maripis na sando at short. Kitang-kita ko ng mga oras na yun ang kakinisan ng legs niya. Napakaputi ng dalaga at masasabi ko talagang sobrang kinis. Medyo nakaramdam ako ng init, lalo na sa isiping kaming dalawa lamang ang tao dito sa bahay niya. "Gusto mo bang kumain kuya?" tanong niya. Hindi na Ma'am Amy para makapagpahinga ka na din. Ubusin ko na lang tong kape ko." "Salamat nga pala sa paghatid ah." "Wala yun. Kung sa susunod ay ganun pa rin, iyahatid pa rin kita." Sagot ko dito.
Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Alam kong napapansin niya yon dahil sa hindi ako mapakali. Nagkakatitigan kaming dalawa at tanging ngiti lang ang tinutugon namin sa isa't isa. Maya-maya hinawakan nito ang braso ko at sinabing, "Ayos ka lang ba, Kuya Bernard? Nilalamig ka ba?" "Ayos lang. Paano? Tuloy na ako para makapagpahinga ka na." Sige. Salamat ulit ah. Mag-iingat ka." Ngiting sagot niya. "Salamat rin. Mag-iingat ka din dito." Wika ko na lamang dahil nalaman ko na mag-isa lang pala siya sa tinutuluyan nitong bahay. Hanggang makauwi ako noon ng bahay, siya pa rin ang laman ng isipan ko. Ewan ko ba? Katabi ko naman ang misis ko, pero siya ang laman ng isip ko. Alam kong mali dahil parang napalagay ang loob ko sa kanya. May asawa na akong tao at alam ko rin naman sa tinginan ng gurong iyon ay parehas lang kami ng nararamdaman kanina. Parehas kaming nakakaramdam ng kakaiba sa isa't isa. Ordinary duty, pero nagulat ako sa inabot na pagkain sa akin ni Ma'am Amy. Lunch break ko noon. Napangiti ako at ginanahan akong kumain dahil masarap naman talaga ang luto niyang laing. After duty ko, nakita ko siyang pauwi kasama niya si Sir Alan. Hindi niya tunay na pangalan. Isa ring guro sa school na pinapasukan ko. Kasing edad ko lang si Sir Alan at sa pagkakaalam ko ay binata pa rin to. Hindi ko alam kung maiinis ba ako na makita silang nagtatawanan na dalawa. Nung binati ko sila, gumanti naman sila ng bati sa akin. Nung mag-out na ako ng duty, naisip ko na bisitahin si Ma'am Amy bago ako umuwi. Ewan ko ba bakit sumagi sa isip ko yun. Hanggang sa hindi ko namalayan ang sarili ko na pumasok na sa eskinita patungo sa bahay nito. Nang makarating ako sa bahay niya, hindi muna ako kumatok. Nahihiya kasi ako at hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko sa kanya kung bakit ako nandun. Ilang minuto lang akong nakatayo roon at nakatunghay. Hindi pa rin ako kumakatok. At nang papaalis na sana ako, bigla namang bumukas ang pintuan at nagkagulatan pa kaming dalawa. "Kuya Bernard, anong ginagawa niyo dito?" tanong niya. Wala naman Ma'am Amy. May kakilala kasi ako sa malapit rito kaya nagawin na rin ako dito sa bahay mo. Pasensya na, baka naabala kita. Sagot ko. "Ganun ho ba? Pumasok muna kayo. Gusto niyo ba ng maiinom? Total, nandito na rin naman kayo." Yakag niya. Kahit nahihiya man, ay pumayag na rin ako. Pumasok ako sa loob at doon ko muling nakita ang suot niya. Maripis na bastida o bestida na makulay. Pero bagay na bagay sa kanya ang kulay nun dahil mas lalo siyang pumuti. Napansin ko rin ang maputi niyang batok dahil nakapuyod ang kanyang mahabang buhok. Nang bumalik siya, dala na niya ang maiinom. Nagtaka ako kung bakit beer in can ang inaabot niya sa akin, pero tinanggap ko na lang din. Nag-inuman kami. Sabi ko isang can lang kaso napasarap ang inuman at kwentuhan naming dalawa. Hanggang sa hindi na namin namalayang dalawa na nakakarami na pala kami ng alak. Medyo tinamaan ako ng time na yun. Sinubukan kong tumayo dahil aalis na sana ako, pero nahihilo naman ako. Kailangan ko lang siguro tong ihidlip ng kaunti para mawala ang hilong nararamdaman ko. "Ayos lang ho ba kayo, Kuya Bernard?" tanong ni Amy. "Ay oo, sumakit lang ang ulo ko." Sagot ko. "Gusto mo i-massage ko?" "Naku ma'am, hindi na ho, nakakahiya naman." "Ayos lang, para mawala yung hilo mo." Wala na akong nagawa nung hawakan nito ang ulo ko. Hindi ako mapakali ng mga oras na yun. Nakakaramdam ako ng init habang magkadikit ang aming mga balat.
Sigurado ka ba, Ma'am Amy, na wala kang boyfriend? Wala, kuya. Wala pa nga akong karanasan eh. Puro aral kasi yung ginawa ko dati. Kaya hanggang ngayon, NBSB pa rin ako. No boyfriend since birth. Sayang nga eh. May asawa ka na pala. Napatingin ako sa kanya. Sinabi kasi sa akin ng kasamahan kong guro, ang swerte naman ng asawa mo. Swerte ang magiging boyfriend mo, Ma'am Amy, dahil sabi mo nga, wala ka pang karanasan. Gusto mo, ikaw ang mauna? Ha? Kunwari ka pa. May gusto ka sa akin, di ba? Para bang nawala ang kalasingan ko sa mga sinasabi ng dalaga. Maya-maya lang, hinalikan niya ako. Nagulat ako dahil siya ang unang humalik. Pero aaminin ko, masarap ang halik niya. Mabango ang hininga niya kahit amoy alak. Nung haplusin niya ang braso ko, doon na ako tuluyang nagpaubaya. Tuluyan kong nakalimutan na pamilyado na akong lalaki. Nawala sa isip ko ang misis ko. Dahil ang nasa isip ko lamang ngayon ay napakaswerte ko yata na sa akin niya sinuko ang bagay na hindi dapat. Naghalikan kami hanggang sa napahiga kami ng sabay sa kama at naganap na nga ang hindi namin inaasahan. Hindi ko siya nakitaan ng pagtutol man lang. Buong puso niya pong pinagkaloob sa akin ang sarili niya. Lalo tuloy akong nanggigil sa kanya. Nagising ako madaling araw na. Hindi ko na inabala pa si Amy dahil tulog na tulog to. Hindi ko alam kung anong ipapaliwanag ko sa aking misis kung bakit ako ginabi ng uwi. Pagkarating ko sa bahay, tulog pa ang mag-anak ko. Tumabi ako sa asawa ko at niyakap to. Nagising naman to at yumakap din sa akin. Marahil antok pa to, kaya hindi na kami nagkausap pa. Kinabukasan, nagising ako na wala na sa tabi ko ang misis ko. Ewan ko ba, parang panaginip lang ang nangyari sa amin kagabi ni Ma'am Amy. Pagpasok ko ng school, absent ang dalaga. Kinabukasan, absent pa rin ito. Kaya naman binisita ko siya sa bahay niya. Napagalaman ko na may sakit pala ito. Tuloy ka, wika niya sa akin. Pumasok naman ako sa loob. Medyo makalat ang kanyang bahay. Pasensya ka na, Kuya Bernard ah. Hindi ako nakapaglinis ng bahay dahil masama talagang pakiramdam ko. Wika niya. Ayos lang, magpahinga ka na lang dyan at ako nang bahala rito. Makikialam na rin ako sa kusina mo. Nang matapos akong magluto ng arroz caldo, tinawag ko na siya. Pero nung makita ko na nag-chill siya sa sobrang init, kumuha ako ng bimpo at pinunasan ko ang mainit niyang katawan. Nang maghahating gabi na, hindi ko na rin ginusto pang umuwi ng bahay. Mas gusto ko na lang siyang bantayan. At habang natutulog ito, nakaidlip na rin ako. Nagising na lang ako sa isang halik. Hinalikan niya ako. At nagulat pa ako sa sinabi niya. Dalasan natin to, Bernarda. Di hanap-hanapin na kita. Biro pa nito. Hindi ko nalang pinansin ang sinasabi niya. Baka kasi nadadala lang rin siya sa bugso ng kanyang damdamin. Napagtunto ko kasi na guro siya sa paaralang pinapasukan ko at dalaga pa. Alam kong masisira ko ang reputasyon niya kapag may nakaalam nito. Naku Ma'am Amy, hindi yata po pwede yun. Alam mo namang may asawa akong tao, diba? Pasensya ka na talaga. Dapat hindi na lang to nangyari sa ating dalawa. Ayoko talagang masira ang reputasyon mo sa paaralan. Wika ko. Wala namang makakaalam kung hindi ka magsasalita. Bakit? Hindi mo ba nagugustuhan yung ginagawa natin? Tanong niya. Hanggang sa naulit na naman ang namagitan sa aming dalawa. Nagpakasasa kami sa bawat isa hanggang sa mag-umaga na. Hindi pa rin siya makapasok
at magpapahinga pa raw siya. Pero ako, kailangan ko nang pumasok sa school at baka mawalan pa ako ng trabaho. Hinalikan pa niya ako bago umalis. Binulungan rin na tila inaakit ako na bumalik. Kinabukasan, pumasok na ito. Nang batiin ko to, hindi ako pinansin. Tila masama yatang loob sa akin dahil hindi na ako nakapunta sa kanya. Anong gagawin ko? Naghihinala na ang aking asawa na may iba akong babae. Pero hindi ko sinabi sa kanya at ayokong iskandaluhin niya si Amy sa school. Lumipas ang buong hapon at mag-uuwian na naman. Lalapit sana ako kay Ma'am Amy pero nakita kong kasama niya si Sir Alan at nang babatiin ko silang dalawa, biglang nagsalita si Sir Alan. Mang Bernard, girlfriend ko nga pala. Pakilala niya sa akin kay Ma'am Amy. Para akong binuhusa ng malamig na yelo sa pagkakagulat. Hindi rin ako nakasagot at tila na umid ang aking dila. Nang makaalpas na sila sa gate, napalingon na lang ako at napangiti. Bagay naman sila. Parehas na professional, binata at dalaga, kaya masaya ako para sa kanya. Iniwasan na ako ni Amy, pero ako naman ay hindi mapalagay. Ewan ko ba? Namiss ko siya, kaya bumalik ako sa bahay niya. Sabi ko naman sa'yo, babalik ka talaga sa bahay ko. Wika niya sabay hila sa akin, papasok sa loob. Nakita niya na pala ako sa labas at narinig niya rin ang motor ko. Nang matapos ang pagpapaligaya naming dalawa, ay hindi ko talaga maintindihan. Nobyo na pala si Sir Alan, pero bakit pumapayag pa siya na may mamagitan sa aming dalawa? Mahal mo ba ako? Biglang tanong niya. Hindi agad ako makasagot. Hindi ko rin kasi alam kung mahal ko ba siya talaga. Ang tanging alam ko lang, napapasaya niya ako, pero mahal, hindi pa ako sigurado. Hindi ka nakasagot. Alam ko ng sagot dyan, pero kahit hindi mo ko mahal, sana wag mo akong kalimutan. Wika nito na tila naglalambing pa. Hindi ko kasi alam, Amy, kung pagmamahal na ba itong nararamdaman ko para sa'yo. Sa totoo lang, namimiss kita at itong ginagawa natin. Pero natatakot ako para sa'yo. Sagot ko. Ang sabi ko naman sa'yo, huwag ka lang maingay, diba? At safe tayo. Sagot niya. Nang makauwi ako ng bahay, naroon na ang misis ko. Hindi naman siya nagtanong dahil sinadya kong umuwi ng maaga para mabawasan ang paghihinala nito. Kilala ko ang asawa ko. Pumasok ako ng school at di ko na nakita na magkasama pa ang dalawa. Napangiti ako nang malaman ko yun. Gabi-gabi bago ko umuwi ng bahay, nagtutungo muna ako sa bahay nila Amy at doon kami nagpapakasasang dalawa. Kaso nga lang, totoo pala na darating yung araw nasisingilin na kayo sa kasalanan mo. Nagbunga kasi ang mga nakaw naming sandali at hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako sa pwedeng sabihin ng mundo sa aming dalawa. Sigurado rin ako na mawawalan siya ng trabaho. Baka pati ako. Pero nagulat na lang ako nung malaman na ikakasal na si Amy kay Sir Alan. Hindi ako nagtanong sa kanya, pero nabalitaan ko na lang sa iba. Marami nga ang nagulat, kasi bago pa lang naman daw sila na magkarelasyon. At nabuntis na raw to ni Sir Alan. Ayokong isipin na sa akin ang batang dinadala niya. Pero sa dami ng nangyari sa amin, posible na sa akin ang bata. Pero ayoko nang guluhin pa ang mundo niya. Hindi na kami muling nagkausap pa na dalawa. Magkasalubong man kami, ay ngingitaan na lamang ako nito. Nung matapos ang school year, nagbalak na akong lumipat sa bang school at nang magkaroon ng bakante sa school ang aking asawa, nag-resign na ako
sa dati kong school. Mas mainam na yon na umiwas ako sa mag-asawa. Wala naman ng magandang idudulot ang kasalanang nagawa naming dalawa. At sa pag-alis ko, baon ko ang nakaraan na iyon, na dapat ko na rin yatang ibaon sa limot. Nakita ko naman na masaya na siya sa piling ni Sir Alan. Sana lang magsilbing leksyon na ito sa akin at sa iba pang makakarinig ng aking storya. Hanggang dito na lamang po ang ibabahagi kong kwento sa inyong programa. Nagmamahal, Bernard.